Dahil sa masasakit na salitang natamo ni Cristel mula sa kanyang ina, ay naisipan nitong maglayas na lamang. Lagi na lamang kasi siyang ikinukumpara ng kanyang ina sa ate niya na mas matalino raw ito kumpara sa kanya. Kahit gaano siya magpursige sa pag-aaral ay hindi niya kayang tapatan ang talino ng ate niya. Nagsuot lamang siya ng hoodie jacket at naglagay ng ilang pirasong mga gamit sa kanyang maleta. Wala siyang idea kung saan nga ba siya pupunta. Dahil kapag sa mga kaibigan niya siya nagpunta, ay siguradong mahahanap lamang siya ng kanyang ina. Hinintay muna niya makatulog ang lahat ng kasama sa bahay upang magawa niya ang planong pag-alis. Mabuti na lamang at tulog na rin ang kanilang mga kasambahay. Bago pa man siya makalabas ng subdivision, ay hinarang na siya ng security guard. Ma'am, saan po ang punta niyo? Gabi na. Pagsita nito sa kanya. May out of town po kami. Sa ngayon doon po ako matutulog sa bahay ng kaibigan ko dahil madaling araw kami aalis. Pagsisinungaling nito sa gwardya. Ganoon po ba? Alam po ba ito ng mami niyo? Oo naman po, kahit tawagan niyo pa po siya. Sige po ma'am, naniniwala naman po ako. Salamat kuya. Tugon ni Cristel at kaagad na lumabas hila-hila ang kanyang maleta. Mabuti na lamang at kaagad din siya nakasakay ng taxi. Sa bar nga siya nagpahatid sapagkat wala siyang alam na matutuluyan sa ngayon. Maingay sa loob at napakaraming tao. Nagkakasiyahan silang lahat. Malalaya ang mga ito, hindi kagaya niya na laging bantay sarado mula sa kanyang ina. Wala siyang kalayaan na gawin ang kanyang mga gusto sa buhay. Mabilis siyang tumungo sa kinaroroonan ng bartender at humingi ng alak mula rito. Nang mabigyan na siya nito, ay mabilis niya itong ininom at napangiwi pa nga siya dahil sa pait ng lasa ng alak. Grabing lasa to. Ang pait naman pala. Pero bakit gustong-gusto nila? Reklamo niya ngunit bumirit pa ng isa. Hanggang sa hindi niya namamalayan na ang dami na pala niyang naiinom at nahihilo na rin siya. Nakatitig lamang siya sa nagsasayawan kahit halos pumipikit na ang kanyang mga mata. Sandali pa siya nag-stay sa loob ng bar at hindi na niya kinakaya ang ingay mula roon. Kaya naman pagkatapos niyang bayaran lahat ng ininom niya ay lumabas na ito hila-hila ang maleta niya. Ang sarap pala maging malaya kahit sandali! Sigaw niya paglabas niya ng bar. Pero saan nga ba ako pupunta? Tanong nito habang gumegewang ang lakad dahil sa labis na kalasingan. Hanggang sa may makasalubong siyang binata. Hi kuya, alam mo ba kung paano pauwi sa bahay namin? Malay ko, hindi naman kita kilala, miss. Tumawa naman ng malakas si Cristel. Ay, oo nga pala no? Tsaka ayoko palang umuwi. Saan nga ba ang bahay mo? Sama na lang ko sa'yo. Naniningkit ang mga matang wika ni Cristel. Ako nga nahihirapang buhayin ng sarili ko. Tapos sasama ka pa sa akin? Mabuti pa miss, umuwi ka na. Please, I will pay you. Isasama mo lang ako kung saan ka nakatira. Wala akong mapuntahan eh. E di matulog ka sa hotel, may pera ka naman pala. Hindi na enough ang money ko para matulog sa hotel at hindi ko na kaya pang... Tsaka pa subsob na bumagsak si Cristel sa dibdib ng lalaki. Uy, miss, aba naman, binubuenas ka yata. At sa dibdib ko pa ikaw matutulog. Miss, gising! Paulit-ulit na paggising niya kay Cristel ngunit hindi na ito nagising pa. Kapag minamalas nga naman no, bakit ba kasi ganito ang mga kabataang mayayaman ngayon? Hilig maglayas tapos maglalasing. Akala naman kasi nila kaya nilang mabuhay. Ako tuloy mahihirapan nito. Dahil kargador naman sa palengke ang lalaki, ay kayang-kaya niyang buhatin si Cristel. Siya na rin ang humila sa maleta nito. Walking distance lang naman ang inuupahan niyang bahay kung saan siya natagpuan ni Cristel. Hanggang sa makarating siya sa bahay ay hindi pa rin nagigising ang lasing na dalaga. At dahil doon ay natitigan niya ito ng malapitan. Buti na lang at ako nakasalubong mo. Kung iba lang, naku, baka pagising mo nagsisisi ka na. Bakit ka ba kasi naglayas ha? Ay, tulog ka nga pala. Paano ka nga pala sasagot? Sandali at magbabasa lang ako ng bimpo para mapunasan kita. Kagad ngang kumuha ng bimpo ang lalaki tsaka ito bumalik kay Cristel. Napakaganda mo pero lasinggera ka. Lagot ka sa mami at daddy mo niyan. Sigurado akong hinahanap ka na nila ngayon. Saad niya habang patuloy niyang pinupunasan ang mga braso ni Cristel. I love you. I love you. Mahinang sambit ng dalaga habang tulog ito.
Grabe, mahal mo ko kaagad? Alam kong gwapo ako tabulin ng mga chicks. Pero excuse me, hindi ako pumapatol sa lasinggera. Lalo na't galing pa ng bar. Hindi mo ako makukuha sa I love you na yan. May paninindigan ako. Ang init. Reklamo ni Cristel at akma itong maghuhubad. Uy, huwag, ikalma mo. Huwag ka maghuhubad. Huwag mo kong agitin, ate girl. Virgin pa ako. Bakit ba ang init? Sabay mulat ng mga mata ni Cristel. Ayun, gising ka na. Umuwi ka na sa inyo. Talagang mainit dito, walang aircon. Hindi, dito lang ako. Hindi ako uuwi. Hindi. Tsaka tumalikod ng higa si Cristel. Pero kailangan mong umuwi, babae, dahil wala akong tutulugan. Higaan ko yan eh. Pero hindi na muli nagsalita pa si Cristel. Anak ng tinapa, oo. Taga-ampun pa ako ng di oras. Ako tuloy yung walang tutulugan nito. Tsaka ito napasabunot sa kanyang buhok at sumalampak na lamang sa sahig. Sige, sleep well. Bahala ka lamukin dyan. Tsaka ito kumuha ng unan at doon na lamang matutulog sa duyan. Nagulat na lamang ang binata nang biglang bumangon si Cristel sa higaan at patakbo ito sa kinaroroonan niya at doon sumuka. Kaya naman kaagad siyang bumangon at inis na inis sa dalaga. Anak ng tokwa oh, mukha ba akong baul ha? Kainis, kailangan ko na naman tuloy maligo. Sorry kuya. Kuya ka dyan, baka nga mas matanda ka pa sa akin eh. Nagulat naman ang binata nang bigla na lamang maglupasay sa sahig ang dalaga. Umalis nga ako sa mami ko na ubod ng sungit sa akin, tapos mapupunta rin pala ako sa lalaki masungit? Siguro bakla ka, kaya masungit ka no? Oy, babae, hindi ako masungit no? Hindi lang talaga kita kilala at mas lalong hindi ako bakla. Huwag mo susubukan ng pagkalalaki ko, baka magsisi ka. Sus, bakla ka, bakla! Sigaw nito at pinilit na makatayo, tsaka niya tinitigan sa mga mata ang binata. Ano bang pangalan mo? Hindi ako basta-basta nagbibigay ng pangalan sa hindi ko naman kilala. Paano nga tayo magkakakilala kung hindi mo sasabihin ang pangalan mo? Ako nga pala si... At muli na naman siyang nasuka. Nagkalat na yun sa damit ng binata at ganoon din kay Cristel. Ang malas ko talaga ngayong gabi. Sobra. Gusto ko na maligo. Ako na muna, mamaya ka na. Pero nakakadiri oh. Ako na mauuna sa'yo. Hindi, hamak na mas marami akong suka oh. Kadiri ka naman. Pero hindi ko na kayang tiisin yung amoy. Ang baho eh. Sige na naman kuya, ako na maunang maligo. Sige na nga, dalian mo lang ha. Tsaka hinubad na ng binata ang kanyang damit. Dumiretso naman si Cristel sa banyo at kaagad na nilak ang pinto. Tinanggal na rin niya ang lahat ng kanyang saplot at kahit nahihilo pa rin ay pinilit niyang makaligo. Nagkapura nga siya sa pagsaboy ng tubig sa katawan at mabilis na nagsabon at nagshampoo. Nang matapos siya ay doon lamang niya naalala na wala nga pala siyang dalang tuwalya sa loob. Kuya? Hey, are you there? Kuya? Sigaw niya mula sa loob ng banyo at pilit na pinipihit ang doorknob ngunit ayaw nitong bumukas. Tapos ka na ba? Yes, pakikuha naman ng tuwalya ko oh. Sige, inutusan mo pa talaga ako. Nang makuha nga ng binata ang tuwalya ni Cristel ay kaagad itong bumalik sa banyo. Oh, eto na. Buksan mo ng kaunti ang pinto para makuha mo ang tuwalya mo. Kuya, ayaw mapihit ang doorknob. Naku. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo na sira nga pala ang lock na yan. Paano na ngayon yan? Diyan ka na lang tumira. Kuya naman eh. Please, open the door na. Paano ko nga bubuksan yan? Sira nga yan. Sirain mo na, parang awa mo na. Kaagad naman nataranta ang binata kaya kumuha ito ng pwedeng magamit para masira ang doorknob para makalabas ang dalaga mula roon. Matagumpay niyang nasira ang pinto at sa hindi inaasahan ay nakita niya ang walang saplot na katawan ng dalaga. Pero kaagad din siyang umiwas ng tingin at tiniabot ang tuwalya. Magbihis ka na. Sunod naman naligo ang binata pagkatapos ni Cristel. Nakaupo lamang sa gitna ng higaan si Cristel, hawak nito ang kanyang tiyan. Oh, masakit ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ng binata. Nagugutom ako eh, hindi pa kasi ako kumakain. Ayan, layas pa more. Akala mo kasi kaya mo eh. Huwag mo na akong sermonan. Oo na, kasalanan ko itong nangyayari sa akin ngayon. Pero masama bang huminga kahit sandali lamang? Bakit? Hindi ka ba humihinga? Piloso po. Biro lang. Sarado na ang mga bilihan ng pagkain dahil hating gabi na.
Pero meron naman akong stock na pansit canton. Pwede kitang ipagluto. Talaga kuya? Thank you ha. Kanina lang kasi ang sungit mo sa akin. Sige na, maupo ka na muna. Sandali lang naman to. Kaagad nga nagluto ng isang pansit canton ang binata at ibinigay yun kay Cristel. Thank you talaga ha. Hayaan mo, bukas na bukas din aalis na din ako. Uuwi ka na? Hindi, ayokong umuwi. Saan ka naman pupunta? Baka mapahamak ka pa niyan eh. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Sigurado ako nag-aalala na sa'yo ang mga magulang mo. Si mami na lang ang magulang na mayroon kami ni ate. Wala na si daddy. Maagang binawian ng buhay. 7 taon pa lang ako nang mamatay siya. Mula noon, wala na akong kakampi. Lagi mainit ang ulo ni mami sa akin. At gusto niya kung gaano katalino si ate, dapat ganoon rin ako. Ang kaso, mahina talagang ulo ko eh. Pero hindi naman ako boba. Hindi lang talaga ako kasing talino ng ate ko. Grabe naman yung nanay mo. Hindi naman pare-pareho ang IQ ng tao ah. Kahit magkapatid pa yan. Sige na, mamaya ka na magkwento, kumain ka na. Nagapura nga sa pagkain si Cristel para itong 1 linggong hindi kumain. Uy, dahan-dahan naman, baka mabulunan ka. Sandali pala, ikukuha kita ng tubig. Pagkatapos makakain ni Cristel ay bumalik na ang binata sa duyan. Diyan ka talaga matutulog? Oo naman, wala na akong ibang tutulugan eh. Kasi nga po, inagawan mo ako ng higaan. Pwede naman tayong magkatabing matulog. May tiwala ako sa'yo. Alam ko mabuti kang tao. Lalaki pa rin ako no? Hindi ka dapat nagtitiwala, lalo na't babae ka. Bakit naman hindi ako magtitiwala sa'yo? Para namang sinabi mo na masama kang tao. Hindi ako masamang tao. Ang sakin lang. Babae ka, tapos lalaki ako. Tapos gusto mo magtabi tayo sa isang higaan? Matulog ka na. Huwag mo na akong intindihin, sanay na akong matulog sa duyan at papakin ng lamok. Hindi naman kaya ng konsensya ko na matulog sa higaan mo, habang ikaw nagtitiis sa init at sa kagat ng mga lamok. Bumangon naman mula sa duyan ng binata tsaka dumaan sa harap ni Cristel. O siya, oo na, magtabi na tayo. Dahil may kaliitan lamang ang higaan ng binata, ay kailangan magdikit ng mga katawan nila upang hindi sila malaglag. Dahil doon, may kakaibang nararamdaman ng binata. Inaantok ka na? Tanong niya kay Cristel, nang bigla na lamang may nalaglag na butike sa paa ni Cristel. Kaya naman sobra itong nagulat at nahatak pa niya ang binata, kaya naman kapwa sila nalaglag sa sahig. Nakaibabaw ang binata sa kanya at nagkatitigan pa sila. Ang lapit din ang mukha nila sa isa't isa. Pumikit na lamang siya nang mas lalong idinikit ng binata ang mukha nito mula sa kanya. Maya-maya nga lang ay naramdaman na niya ang paglalapat ng mga labi nilang dalawa. Nagtataka siya sa sarili. Bakit hinahayaan lamang niya na maglapat ang mga labi nila ng lalaking hindi naman niya kilala at mas lalong hindi niya kasintahan. Hanggang sa tuluyan ng angkinin ng binata ang mga labi niya. Ito ang first kiss niya dahil wala pag ibang lalaki ang nakakahalik sa kanya. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang ginagawang paghalik sa isa't isa. Kahit pa nga nagsusumigaw ang isip ng dalaga na tigilan na ang kanilang ginagawa, ngunit tayo sumunod ng kanyang katawan. Binuhat nga ng binata si Cristel at inihiga ito sa higaan at muling itinuloy ang kanilang ginagawa. Para silang bagong kasal na sabik sa isa't isa. Nakapag-alis na rin ng saplot ang binata at sunod nga ay si Cristel naman ang hinubaran niya. Nagumpisang gumapang ang mga halik ng binata papunta sa leeg ng dalaga, pataas sa tenga nito. Hanggang sa tukupin ng mga kamay niya ang magkabilaan dibdib nito na siya nagpapaliyad ngayon sa dalaga. Nakapikit lamang si Cristel habang patuloy na inaangkin na lalaking ngayon lamang niya nakita. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit niya ngayon pinapaubaya ang kanyang katawan na kahit ang pangalan nito ay hindi niya alam. Mga mahihinang pag-ungol lamang ang maririnig sa kanilang dalawa. Pero kahit nasasaktan ay hinayaan lamang niya yon hanggang sa tuluyan na siya nitong maangkin. Pagkatapos na may mangyari sa kanila ay kaagad din silang nakatulog. Kinaumagahan ay isang taho vendor ang gumising sa mahimbing na pagkakatulog ng binata. Ang ingay naman ang magtataho na to. Natutulog pa yung tao eh. Babangon na sana siya nang maalala na may kasama nga pala siya sa higaan. Pero wala na ito sa kanyang tabi. Teka, nasa na yun? Wala na rin ang mga gamit nito, tanging bahid na lamang ng dugo mula sa kumot niya ang naiwan. Patunay na may naganap sa kanila ng estrangherang yon. Umalis na siya? Nang hindi ko man lang namamalayan?
Pagkatapos niyang kuhanin ng pagkalalaki ko, iiwan niya ako sa ere? Maglalaho siya na parang bula? Pabirong wika sa sarili at dinakma ang kumot na may bahid ng dugo mula sa pagkababae ni Cristel. Naku Ace, anong ginawa mo? Saan mo siya ngayon hahanapin? Ni hindi mo alam ang pangalan niya. Tsaka niya nilamo ko sa muka at dinala sa banyo ang kumot na yon upang malabhan. Habang nilalabhan ang kumot ay hindi mawala sa isip niya ang estrangherang nakatalik niya ng isang gabi. Napasalampak naman siya mula sa tiles ng banyo. Nagpigil na lamang sana ako. Hindi ko na lang sana sinunod ang kagustuhan ng katawan ko kagabi. Mayaman pa naman ang babaeng yon. Paano kung balikan ako at ipakulong at sabihin na ginahasa ko siya? Lalo na't lasing pa siya nang may mangyari sa amin. Isang gabing kaligayahan kapalit naman ni habang buhay na paghimas ng malalamig na rehas ng kulungan. Sabay sa bunot niya ng kanyang buhok at hindi pa ito nakontento. Inuntog-untog pa niya ang kanyang ulo sa pader. Paano kung umalis na lang kaya ako rito? Ayoko makulong. Kawawa naman ang mga magulang ko na umaasa sa akin. Pero hindi. Kapag tumakas ako, mas lalo nilang iisipin na nanggahasa ako. Hindi ko naman siya ipinilit eh. Kusa niyang ibinigay sa akin ng mga mansanas at cassava cake niya. Para na nga mababaliw ang binata sa kakaisip kung ano nga ba ang gagawin. Hindi na rin muna siya pumasok ngayon. Kargador sa palengke si Ace at ang kakarampot na kinikita nito ay ang pinagkakasya sa pang-araw-araw niyang gastusin at ang iba ay pinapadala sa mga magulang sa Pampanga. Bunso sa 5 magkakapatid si Ace at siya na lamang ang walang asawa. Dahil lahat ng kapatid niya ay may mga kanya-kanya ng sariling pamilya. Umuwi kaya yun? O baka naman nagpalaboy-laboy na naman? Pero saan ko ba siya unang hahanapin? Binuksan nga niya ang pinto ng apartment upang makapagsampay sa labas. Uy, Ace, grabe ah! Ang tinik mo, may inuwi ka palang babae dyan. Saad ng kapitbahay niya na si Mang Robert. Po, nakita mo siya? Oo, siguro 4:00 ng madaling araw yon nang makita ko siya lumabas galing dyan sa apartment mo. May dala nga siyang maleta eh at nahihirapan pa nga maglakad. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Abay hindi na, palagay ko hindi rin naman niya ako nakita. Bakit naman biglang umalis? Siguro hindi mo pinaabot sa langit no? Mang Robert naman. Girlfriend mo ba? Hindi po eh. Nakita ko lang po siya sa tapat ng bar kagabi, lasing na lasing. Naglayas pala siya. Natatakot nga po ako eh. Paano kung balikan niya ako at ipakulong? Nakakatakot nga yan. Parang yung nangyari sa pinsan ko, nag-uwi ng babae. Pero girlfriend naman niya yon. Kaso yung nanay ng babae, mukhang pera. Hindi demanda yung pinsan ko. Kesyo ginahasa raw ng pinsan ko ang anak niya. Tapos yung babae takot sa nanay niya. Kaya ang ending nabaligtad ang pinsan ko. Himas hita noon, ngayon himas rehas naman. Napalunok naman sa sariling laway si Ace at lalong kinabahan. Kawawa naman po yung pinsan mo. Pero makakalaya na rin, 5 taon na rin siya nakakulong eh. Kaya ikaw, naku, delikado ka. Natatakot nga po ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako. Kung may babalik ko lang talaga ang oras kagabi, nagpigil ako. Ang mas nakakatakot pa po, virgin yung babae. Naaawa ako sa kanya na natatakot sa pwedeng mangyari sa akin. Pananagutan ko naman po eh, wag lang niya akong ipakulong. Ang ganda nga nung babae at halatang mayaman. Pero manindigan ka na wala kang kasalanan dahil hindi mo naman siya pinilit. At sana lang talaga hindi ka niya idiin. Yan ang mahirap, wala ka nalusot dyan pag nagkataon. Oh, isampay mo na yung isinasampay mong kumot na mukha na bahira ng digmaan. Nalalambot po ako sa takot, Mang Robert. Paano kung mangyari sa akin na nangyari sa pinsan mo? Eh di congrats. Dahil hindi mo na problemahin ang pagkain mo araw-araw dahil libre yun sa loob. Mang Robert naman eh. Imbis na palakasin mo ang loob ko, lalo mo naman akong tinatakot. Huwag mo na kasing isipin yon. Malay mo naman, hindi na yung bumalik. Gusto ko siya makita ulit dahil gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Eh kaya lang, hindi mo naman alam kung saan mo siya hahanapin. Kung nahingi mo lang sana ang pangalan niya, eh di sana medyo madali ang paghahanap mo sa kanya dahil pwede mo siyang hanapin sa Facebook. Oo nga po eh. Kung gagawa lang ng story ito nangyari sa amin kagabi, alam ko na magiging title nito. Talaga? Sige nga, ano? One night stand with a virgin stranger. Abay oo nga no. Mababaliw na yata ako. Kailangan ko talaga siya makita bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo, wala tayo sa mga palabas sa Korea na kapag nawawala ang bidang babae,
Tumatakbo lang sa bidang lalaki, tapos mahahanap niya si bidang babae. Sa realidad, hindi ganon. Mas mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Tandaan mo yan. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang yan. Hindi ko yun makakalimutan, Mang Robert. Dahil sa akin nawala ang pinakaiingatan niyang dangal. Kung pinigilan ko lang sana ang sarili ko, hindi naman ito mangyayari eh. Ang nangyari ay nangyari na, Ace. 5 buwan na ang lumipas at tuluyan ng walang balita si Ace sa babaeng nakasama niya na buong isang gabi. Kaya naman hindi na rin siya umaasa na muli pa silang magkikita. At hindi na rin siya makakahingi pa rito ng tawad. Lalo na't maging ang pangalan nito ay hindi niya man lamang nalaman. Ace, wala kasi yung driver namin. Tutal marunong ka naman magmaneho ng kotse, di ba? Baka pwede makisuyo. Saad ng kanyang amo. Oo naman, Ate Alegria. Sino po ba ang ipagdadrive ko? Si Rose, ngayon kasing schedule ng ultrasound niya. Pag-isundo mo sa bahay at ihatid mo sa klinik. Sige po. Pagkasundo niya kay Rose sa bahay ay inihatid na nga niya ito sa klinik kung saan ito magpapa-ultrasound. Ibinabalang niya si Rose at naghanap ng maayos na mapaparkingan. Tanaw niya ang sliding door ng klinik kung saan siya nagpark. Kaya naman matatanaw niya lahat ng papasok at lalabas mula roon. Alam niyang matatagalan bago makabalik si Rose, kaya naman maboboring siya sa loob ng sasakyan. Gamit ang cellphone ay nag-search siya ng mga magagandang kanta sa YouTube. Nagkabit na rin siya ng earphone at sinasabayan pa niya ito at napapaindak. Nang bigla na lamang mabaling ang tingin niya sa pinto ng klinik. Kaagad niyang inalis ang earphone na nakapasak sa kanyang mga tenga matapos niyang mamukhaan ang babaeng lumabas mula roon. Kaagad din siya lumabas ng sasakyan at paglabas niya ay hindi na niya ito mahagilap pa. Teka, saan nagsuot yon? Kalalabas lang niya tapos wala na agad? May lagos ang papatungo sa kanyang palasyo? Hindi ako pwede magkamali. Siyang babaeng kumuha ng dangal ko. Pero teka, anong ginagawa niya sa klinik? Gayong mga buntis lamang nagpapacheck up dito. Napasa po na lamang siya sa kanyang noo nang maalala ang nangyari sa kanila. Hala, nabuntis ko siya? Ibig sabihin nakabuo kami agad? Kailangan ko talaga siya makita at nang masiguro kung ako nga ba ang ama. Mahabang wika nito sa kanyang sarili at patuloy pa rin na naghahanap. Uy, Ace, sino bang hinahanap mo? Rose, tapos na? Hindi pa, medyo mahaba ngayon ang pila eh, kasi Lunes. Lumabas lang ako para bigyan ka sana ng pamerienda. Hindi na. Di ba Rose, lahat na nagpapa-ultrasound dyan ay buntis? Ha? Hindi basta lahat na may request ng ultrasound. Hindi lang naman buntis ang nagpapa-ultrasound dito. Nakita mo nga may lalaki pa? Baka nagkakamali nga lang ako. Bakit? May problema ba? Nakita ko kasi yung naka one night stand ko na lumabas dyan. Akala ko naman para sa mga buntis lang yan. Ano? Talaga? Baka nga nabuntis mo. Sa tingin mo? Hindi ko sure. Sana nagkakamali lang ako. Pero paano kung nabuntis mo nga? Naks, congrats. Tatay ka na. Tatay nga, tinatago naman sa akin. Hindi ko malang makikita ang anak ko kung sakali. So kung buntis nga, pananagutan mo? Oo naman no. Gusto ko yung nangyari sa amin Tsaka anak ko yun. Sana all na lang talaga. Buti ka pa. Hindi kagaya nitong tatay na magiging anak ko. Tinakbuhan kami. Kasi hindi daw niya kaya maging ama kaagad. Samantala nung ginagawa namin to, gigil na gigil siya. Pero ngayong may nabuo, bigla na lang niya sasabihin na hindi pa niya kaya. Pero ayos lang yun. Hindi namin siya kailangan ng baby ko. Mabubuhay ko ang anak ko kahit wala siya sa buhay naming mag-ina. Ganyan ang mga mindset ng mga matatapang na kababaihan. Kaso, isa ka na naman sa dadagdag sa mga single mother dito sa Pilipinas. Okay lang, kesa naman magpalaglag ako ng bata, masabi lang na dalaga ako. Siyang tunay, Rosas. Grabe sa Rosas ha. Tagalog yun ng Rose bumalik ka na sa loob at baka hindi ka na ma-ultrasound yan. Ay, oo nga no. Ang daldal mo kasi Kakahiya naman sa kadaldalan mo. Tumawa na lamang si Rose at bumalik na sa loob ng klinik. What if nabuntis ko nga siya? Itatago niya ang anak namin sa akin? Dahil ba mahirap lang ako? Dahil ba kargador lang ako? Pero buntis nga ba siya? Ay, bakit ba kasi hindi ko napansin ang tiyan niya? Mga katanungan sa sarili ni Ace at tanging si Cristel lamang ang makakasagot nito. Bumalik na nga siya sa sasakyan at doon na lamang hinintay si Rose.
Maya-maya lamang ay kumakatok na sa bintana ng kotse si Rose, kaya naman kaagad niya itong pinagbuksan. Anong gender ng baby mo? Kaagad niyang tanong. Ngumiti naman si Rose at inalalayan pa niya ito sa pag-upo sa sasakyan. Babae Ace, ang saya ko. Wala man siyang ama, at least mayroon naman siyang lola at mama. Bubusugin namin siya ng pagmamahal para hindi niya maramdaman na may kulang sa kanya. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Rose. May naisip ka na bang pangalan niya? Oo, Rochelle ang ipapangalan ko sa kanya. Wow, lakas maka-sex bomb dancer ah. Get, ow! Grabe ka talaga, lagi mo na lang ako napapatawa sa mga corny mong joke. Kung corny, bakit ka natatawa? Ang sabihin mo, mabenta talaga ang mga jokes ko sa'yo. Oo na, best in pagpapatawa ka kasi. Pwede ka nga maging komedyante eh. Tama na nga, binubola mo na lang ako eh. Totoo kaya yun? Ikaw ba, may balak pang mag-girlfriend? Oo naman no. Ayoko naman maging matandang binata habang buhay. Mahirap yun. Wala mag-aalaga sa akin pagdating ng panahon. Tama yan. Tsaka malungkot ang buhay kapag walang baby loves at kapag walang anak. Tinulungan na nga ni AC Rose na maglagay ng seatbelt at pagkatapos ay inihatid na niya ito at bumalik na siya sa pwesto sa palengke. Sorry talaga sis ha, hindi kita nasamahan sa pagpapa-ultrasound mo. Ay, alam mo na, hindi ko ma-handle ang oras ko as a lawyer. Okay lang yun, Ate Criza. Naintindihan ko naman eh. Nalulungkot lang ako kasi hindi pa rin ako kinakausap ni Mami. 5 months nang nakakalipas mula nang naglayas ako at hanggang ngayon galit pa rin sa akin si Mami. Kung sa bagay, sobrang kahihiyan ang dinala ko sa pamilya natin. Nadungisan ang iniingatan niyang reputasyon dahil ang anak ng isang chairwoman ng kumpanya ay nabuntis lamang. Hinawakan naman ni Criza sa magkabilang balikat si Cristel. Hindi na yung galit sa'yo. Siguro nagtatampo kasi nga inaasahan niyang makakagraduate ka, di ba? Kaso kailangan mong huminto dahil naging masela ng pagbubuntis mo. Kahit naman hindi ka niya kinakausap, may paki pa rin sa'yo yun. Mahal na mahal ka rin ni Mami. At sure ako, kapag lumabas na ang baby mo, matutuwa ng sobra yon. Sana nga ate. Siya nga pala, wala ka ba talagang balak na sabihin sa amin kung sino ang ama ng baby mo? Hindi na ate, para na rin sa kapakanan niya. Natatakot din ako na baka kung anong gawin ni Mami sa kanya. Pero sis, kailangan niya kayong panagutan. Kailangan kanyang pakasalan. Tsaka gusto mo ba lumaking anak mo na wala man lang kinikilalang ama? Alam natin dalawa na mahirap mawalan ng ama dahil maaga tayong naulila sa ama. Ipaparanas mo rin ba sa magiging anak mo yon? Kaya ko to ate. Hindi kapag nag-cruise ang landas naming muli, di sasabihin ko sa kanya na may anak kami. Sinunod ni Cristel ang kanyang ate Criza. Pinuntahan niya ang apartment ng lalaking umangkin sa kanyang katawan upang ipaalam na nagbunga ang kanilang ginawa nung gabing yon. Kuya Ronnie, dito na lang po. Sandali lang po ako ha. Ani yan sa kanyang driver at tinungo ang apartment ni Ace. Nakailang katok na siya ngunit walang nagbubukas ng pinto. Miss? Sino pong hanap nila? Tanong ng lalaki nakakita kay Cristel. Yung nangungupahan po rito. Si Ace po? Ace po palang pangalan niya? Opo, pero wala na po siya dyan eh. 3 araw na, doon na tumira sa bahay ng amo niya sa Bigasan. Ganun po ba? Ano po bang pangalan nila? Para po masabi ko sa kanya na hinahanap mo siya. Sabay baba ng tingin nito sa tiyan ni Cristel. Hindi na bale. Huwag mo na lang din pong sabihin na may naghahanap sa kanya. Pero bakit po? Tanong ng lalaki ngunit hindi na niya ito sinagot pa. Uy, Ace! Oh, Paulo, bibili ka ng bigas? Tanong ni Ace sa dating kapitbahay. Hindi, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Ano yon? Alam mo bang kahapon may nagpunta sa dati mong inuupahan? Sino? Yung Bombay? Matagal na akong bayad sa utang ko doon. Hindi, may naghahanap sa'yo, magandang buntis. At mukhang mayaman, nakakotse pa nga eh. Nalaki ang mga mata ni Ace nang sabihin niyo sa kanya ni Paulo. Hindi nga. Seryoso ka? Oo, totoo nga. Kumakatok siya sa pinto, tapos nang tinanong ko kung sinong hinahanap niya. Yung nakatira daw doon, sino pa bang nakatira doon? Hindi ba't ikaw lang naman? At ito pa nakakapagtaka. Nung sabihin ko ang pangalan mo, parang nagulat pa siya na para bang hindi niya alam ang pangalan mo. Sigurado ka bang buntis yung babae? Sigurado ako, malaki yung tiyan niya eh.
Tsaka mahahalata mo naman kapag buntis ang babae. Natanong mo ba ang pangalan niya? Oo, pero hindi niya sinabi. At ang sabi pa nga niya, wag ko na lang daw sasabihin na hinahanap mo siya. Ganun ba? Siguro sasabihin na niya sa akin ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Bakit? Sino ba ang babaeng yon? Mukhang hindi naman kayo magkakilala. Basta, mahabang kwento. Salamat sa pagsabi sa akin ha. Walang anuman. Sige, aalis na ako. At sana magkita na rin kayo kung sino man yon. Makalipas ang mahigit 5 taon. Mami, gusto ko po magpunta sa playground. Wait lang, anak. Tutuparin naman ni Mami ang promise ko sa'yo. Pero wait lang, ha? May online meeting pa si Mami ng 4 p.m. But I want to go there na po, Mami. Please? I said, wait. Punta ka na muna sa yaya mo. Mabilis lang naman ang meeting, anak. Malapit na rin mag-start. Sige na ha, wag na makulit. Mami. Jonathan, what Mami said to you? Okay po. Wait na lang po kita. Nakangusong tugon ng 5 taong gulang na lalaki habang yakap nito ang kanyang bola. Pupuntahan na lang kita sa room mo ha pagkatapos ng meeting ko, okay? Tumangutango na lamang ang bata at lumabas na ng kwarto ni Cristel. Sa 5 taong nakalipas ay marami na nagbago sa buhay ni Cristel. 3 taon na rin siyang guro sa pribadong paaralan at mula nang ipinanganak niya si Jonathan ay gumanda ang relasyon nilang mag-ina. At dahil nag-iisang apo ay talaga namang spoiled na spoiled dito sa kanyang lola Carol. Pero pagdating kay Cristel ay limitado lamang nitong ibinibigay ang mga gusto ng kanyang anak. Ayaw niya lumaki ito na masanay sa mga bagay na lahat ng gugustuhin ay madali lamang niya makuha. Pagkatapos ng kanyang meeting ay nagtungo na ito sa kwarto ng kanyang anak at tutuparin na nito ang ipinangakong sasamahan niya ito maglaro sa playground. Kasama nga nila ang yaya nito. Tuwan-tuwa naman ang bata habang naglalaro at hinahayaan lamang yun ni Cristel. Ang gwapo talaga ng alaga ko, ate. Siguro ang gwapo rin ng tatay niya. Hindi ko alam kung gwapo nga ba yun. Hindi na ganong klaro sa akin ang mukha ng lalaking yun. Alam mo po ba na nagtatanong siya sa akin about sa tatay niya? Ha? Kailan? Madalas po. Kapag hinahatid ko siya sa school, nakikita niya yung daddy ng mga classmates niya. Tapos tatanungin niya ako kung nasan daw ba ang daddy niya. Bakit wala daw siyang daddy? Eh syempre hindi ko naman po pwedeng sabihin sa kanya. Mas maganda po kung sa inyo mismo manggaling ang totoo. Eh anong sinasagot mo sa kanya kapag nagtatanong siya about sa daddy niya? Ang sabi ko lang po nasa malayo at hindi ko po alam kung saang malayo yon. Hindi naman siya mangungulit pero makalipas lang ang ilang araw magtatanong na naman siya na bakit daw hindi umuwi ang daddy niya. Inaasahan ko na talaga magtatanong siya about sa daddy niya. Siyempre, nagkikurious siya. Na bakit yung mga kaklase at kalaro niya may mga daddy, tapos siya wala. Naaawa rin ako kapag tumititig siya sa mga daddy ng mga kaklase niya. Pero never naman niya sa akin hinanap ang daddy niya. Pero sa'yo pala, nagtatanong siya. Mas close kasi kayong dalawa eh. Hindi kagaya ko na bihira lang niya makasama. Mas marami pa nga akong oras sa mga estudyante ko kaysa sa sarili kong anak. Kaya nga po importante ang ganitong bagay, yung nakakalabas po kayo, nakakapag-banding. Tama ka. Ang kaunti kong oras ay ilalaan ko yon para sa anak ko. Mami, yung ball ko po gumulong doon. Turo ni Jonathan pagkalapit nito kila Cristel. Saan? Tanong ni Cristel sa anak. Doon po. Tara po, hanapin po natin. Baby, sa'yo ba ang ball na to? Nalingon naman si Cristel sa pamilyar na boses pero kaagad din siyang tumalikod matapos mamukaan ang lalaking yon. Yes po, that's mine po. Thank you po. Walang anuman. Nakita ko kasi na nabitawan mo, kaya kinuha ko. Pero kaagad ka ring tumakbo. Sabay tapon nito ng tingin kay Cristel. Siya po pala ang mami ko. Sabay turo ni Jonathan kay Cristel na kunwari ay abala sa pagsi-cellphone. And she's my nanny. Pagpapakilala rin niya sa kanyang yaya. Hello po, Sir Pogi. Thank you po sa pagbalik sa kanya ng bola. Tsaka ito nagpa-cute sa kausap. Wala pong anuman. Daddy Ace, ibili mo na po ako ng ice cream. Sabay naman silang nabaling ng tingin sa kararating lang na batang babae. Oo nga pala. Sige, ibinalik ko lang ang bola niya. Say hi to them. Hi. Tipid na bati ng batang babae kay Jonathan. Hi din. Mami, gusto ko rin po ng ice cream.
Saktong paglingon ni Cristel kay Jonathan ay nagtagpo naman ang mga mata nila ni Ace. Let's go, Jonathan. Umuwi na tayo at hinahanap ka na ng mamita mo. Tsaka may ice cream naman sa bahay eh. Pero gusto ko pa po maglaro, Mami. Huwag na makulit anak, uuwi na tayo. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw nga yan. Tsaka ito tumingin din kay Jonathan. Ano bang pinagsasabi mo kuya, hindi kita kilala? Tsaka niya hinawakan na sa braso si Jonathan at akmang hahatakin na ito nang pigilan siya ni Ace. Alam kong ikaw yan at alam ko natatandaan mo rin ako. Oh, ano nangyayari dito? Nakakawindang naman to, mukhang may pasabog. Ani ni Gia ang yaya ni Jonathan. Kilala mo po siya, Mami? Of course not. Tara na. Ano ko ba si Jonathan? Tanong ni Ace dahilan para matigilan si Cristel. Hindi nga malaman ni Cristel ang gagawin. Hindi niya alam kung aaminin na nga ba niya kay Ace ang katotohanan. Tinignan muna ni Cristel ang anak na nakanganga habang naghihintay rin ng sagot niya. Mami, ano pong sabi niya? Anak niya ako? Siya po ba ang daddy ko? Tinatanong ka ng anak mo. Bakit pareho kaming hindi mo masagot? Uulitin ko ang tanong ko. Anak ko ba siya? Bakit ba iniisip mo na anak mo siya? Dahil malakas ang kutob ko na ako ang tatay niya, na may nabuo ng gabing yon. Nakita rin kita sa klinik 5 buwan na nakakalipas mula nung may mangyari sa atin. At may nakapagsabi sa akin na bumalik ka daw sa apartment at hinahanap mo ako. Tinignan naman ni Cristel ang batang babae na nasa tabi ni Ace. Anak mo? Ako muna ang sagutin mo. Anak ko ba si Jonathan? Oo na. Anak mo nga siya. Ano? Okay ka na? Nangilid naman ang mga luha sa mga mata ni Ace na kaagad din tumulo sa mukha niya. Yumuko naman siya upang magpantay sila ng batang lalaki at kaagad niya itong binuhat at niyakap. Ako ang tatay mo. Matagal ko kayong hinanap pero hindi ko alam kung saan ko kayo pupuntahan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi naman kumikibo ang bata at nanatili lang itong nakayakap ng mahigpit. Pagkatapos magyakapan na mag-ama, ay pinasama muna ni Cristel ang 2 bata kay Gia upang makapag-usap sila ng sarili na ni Ace. May anak ka na rin pala, at babae pa. Ibig sabihin may girlfriend ka pala noong mga panahong yon? Tanong ni Cristel habang nakakaramdam siya ng kaunting kirot sa kanyang puso. Hindi ko anak si Rochelle. Anak yun ng anak ng amo ko sa bigasan. Kagaya mo, single mother din siya. Sa kanila ako tumira mula nung umalis yung driver nila. Kaya naman naging driver din nila ako. Tinawag lang niya akong Daddy Ace dahil nga wala naman siyang kinagis ng ama. Parang ako yung tumatayo niyang ama kahit wala naman kami relasyon ng mama niya. Pero teka, single mother ka nga ba o nag-asawa ka? Wala akong asawa. Wala na akong naging panahon para sa mga ganyang bagay. Pagkapanganak ko kay Jonathan, bumalik ako sa pag-aaral. Teacher na ako ngayon sa private school. Ibig palang sabihin yan, pareho tayong single? At hindi na natin nahanap ang taong para sa atin? O baka naman tayo talaga nakatadhana? Hindi siguro. Baka talaga masyado lang tayong naging abala sa mga buhay-buhay natin. Kaya hindi na natin nahanap yung taong makakasama nating habang buhay. Paano kung wala nang dumating? Kasi tayo pala nakatadhana talaga para sa isa't isa. Lalo na't may anak tayo na nag-uugnay sa atin dalawa. By the way, Ace nga pala. Baka pwede kong malaman ang pangalan mo. Sabay lahad niya ng kamay. Cristel Asuncion. Sabay tanggap niya ng palad ni Ace. After almost 6 years. Nalaman ko rin ang pangalan ng babaeng naglayas at naglasing sa bar. At 2 beses akong sinukahan. Sorry nga pala sa nangyari noon ha. Hindi, ako nga dapat humingi ng tawad sa'yo. Sorry Cristel. Sorry kasi sinamantala ko yung kahinaan mo that night. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, lalo na't hindi mo naman ako pinilit. Tsaka kung hindi dahil doon, wala si Jonathan ngayon sa buhay ko. Wala nagpapasaya sa akin kapag malungkot at down na down ako sa buhay. Sa pagdating ni Jonathan, naging maayos ang relasyon namin ni Mami. Naging masaya ulit kami sa bahay. Kaya hindi ko pinagsisisihan ang nangyari noon. Pwede ba ako mag-request? Tanong ni Ace. Oo naman, basta kaya kong ibigay. Pwede ko bang makabanding ang anak natin? Kahit 1 araw lang. Pwede ka rin namang sumama kung gusto mo. Mas masaya nga yun yung 3 tayo. Oo naman, pwede mo siyang makasama. Bakit naman hindi? May karapatan ka sa kanya.
Dahil sa tuwa ay bigla na lamang napayakap si Ace kay Cristel na labis nilang ikinabigla. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Natuwa lang ako at sobrang na-excite. Hindi ko rin kasi ina-expect na papayag ka eh. Hinawa ka naman sa braso ni Cristel si Ace at nginitian ito. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo sa anak natin. Masaya ako kasi hindi ka kagaya ng iba lalaki na pagkatapos makabuntis ay tatakasan na nila ang kanilang responsibilidad. Hindi na sila nagpapakaama. Noong nagpunta ako sa apartment kung saan ka noon tumutuloy, handa na akong ipagtapat sa iyo yung totoo. Pero sa kabilang banda, kinakabahan ako. Baka kasi hindi ka maniwala na ikaw ang ama. Na baka may sumunod pang iba na nakagalaw sa akin maliban sa iyo. Kaya nung panahon na lamang kung buntis ako, mas pinili ko na lang na itago. Isa pa, natatakot ako sa pwedeng gawin sa iyo ng mami ko. May pera siya at may impluensya. Kaya talagang mas pinili ko na lang na maging tahimik para na rin sa kaligtasan mo. Napakabait mo, Cristel. Kasi ako pa rin palang iniisip mo ng mga panahong yon. Natatakot nga rin ako noon eh. Baka kako bumalik kayo tapos idemanda niyo ako. Natatakot akong makulong kasi nga, ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Maniwala ka. Gusto kitang hanapin. Kaso paano ko hahanapin ng kahit unang letra ng pangalan ay hindi ko alam. Pagkagising ko kasi wala ka na sa tabi ko. Tinakbuhan mo na ako. Pagkatapos mong kuhanin ng kainosentehan ko ay bigla ka na lamang nawala na parang bula. Hindi naman malaman ni Cristel ang magiging reaksyon sa huling sinabi nito kung matutuwa ba siya o maiinis. Yabang nito? Ako pa talaga? Nakangiting tanong niya. Biro lang. Basta ha, kapag sa loob ng 5 taon at single pa rin tayo, baka pwedeng tayo na lang. 5 taon? Kaya mo talaga maghintay ng ganong katagal? Paano kung ngayon lang mahanap ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay? Paano ka na? Di doon ka na lang sa mami ni Rochelle? Total sabi mo single mother yon. Uy, ayoko ah. Parang kapatid lang ang turing ko roon. Oo, maganda din siya kagaya mo. Pero never ako nahulog sa kanya. Sandali, nagsiselos ka ba? Ano? Bakit naman ako magsiselos? Wala naman akong feelings para sa'yo, no? Asa ka? Ako kasi, parang meron na. Crush nga kita eh. Ang ganda mo kasi. Halos mamilipit nga si Ace habang sinasabi yon. Natawa naman si Cristel dahil sa sinabing yun ni Ace sa kanya. Bakit parang namimilipit ka riyan? Parang teenager ka dyan. First time ko kasi magtapat eh. Pero huwag mo na akong pansinin. Sige, deal ako sa 5 years. Na kapag wala pa tayong nahanap, tayo na lang ang magpakasal. Talaga? Saad ni Ace at tila may hinahanap ito. Oh, ano nangyari sa'yo? May nawawala ba? Lumundag kasi yung puso ko eh. Hindi ko alam kung saan napunta. Baka napunta sa'yo. Akala ko may nawawala na. Ang corny mo ah. Pero, pwera biro. Masaya ako na magkita ko ulit. Huling kita ko sa'yo noon sa klinik eh. That time kasi, ako ang nag-drive ng sasakyan nila Rose. At kitang-kita ko ang paglabas mo mula sa pinto ng klinik. Pagbaba ko ng sasakyan, nawala ka na. Nandoon ka rin pala no? Sayang, hindi pa kita nakita. Nakasakay din kasi ako kaagad sa sasakyan dahil pumarada ka agad si Kuya Ronnie sa tapat eh. Kaya naman pala ang bilis mong nawala eh. Sabay tingin nila sa kinaroroonan nila Jonathan. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging isang ama no? Tapos nayakap ko pa siya. Doon pa lang ramdam ko na talagang anak ko siya eh. Napakasaya ko, Cristel. Sana lang talaga mas maaga tayo nagkita para nandoon ako kapag kailangan mo ko. Ayos na yon. Ang importante, yung ngayon, punan mo na lang yung 5 taon na hindi mo nakasamang anak natin. Salamat, Cristel. Pagkatapos nila mag-usap ay pinuntahan na nila ang mga bata at muling niyakap ni Ace ang kanyang anak. Naglibot-libot pa sila sa park habang buhat-buhat ni Ace ang 2 bata. Ang lakas mo naman po, Daddy. Para kang superhero. Saad ni Jonathan, kaya naman halos lumundag ang puso ni Ace dahil sa tuwa. Ang sarap naman pakinggan ang tinawag mo kong Daddy. Siyempre po, Daddy naman talaga kita eh. I love you po. I love you too, anak. Sabay lingon niya kay Cristel na nasa likuran nila. Pag-isabi sa mami mo mamaya ha, mahal ko rin siya. At gusto ko siyang pakasalan, mag-iipon lang ako ng pera. Bakit ka po mag-iipon ng pera? Maraming pera si mami. Siyempre, pera yun ng mami mo. May 5 taon pa naman ako para mag-ipon eh.
Sige po, sasabihin ko po kay Mami na love mo siya. Shh, secret lang muna natin ha? Opo. Mula nang nalaman ni Ace ang katotohanan tungkol sa kanyang anak, ay pinili niya mangupahan na lang ulit ng bahay. Para kahit anong oras niya gustuhin na iuwi ang anak niya, ay hindi niya kailangan magpaalam sa amo niya. Pumayag naman si Alegria sa desisyon niyang yon. At masaya ito para sa kanya. Parang anak na rin kasi ang turing nito sa kanya. At doon pa rin naman siya magtatrabaho bilang kargador at driver nila. Sa 6 na taon niyang paninilbihan sa mga ito ay nakaipon na rin siya. May balak siyang mag-aral ulit, ngunit hindi niya alam kung kakayanin ba niyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Isa pa ay nangako siya sa kanyang anak na mag-iipon siya ng pera para pakasalan ng mami nito. Kahit hindi siya sigurado kung sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin makakahanap si Cristel ng lalaking pakakasalan niya. Mahaba ang 5 taon, maraming pwedeng mangyari at magbago. Daddy! Salubong ni Jonathan sa kanya matapos siyang puntahan ng mga ito sa bigasan. Kaagad namang binuhat ito ni Ace at pinaghahalikan sa pisngi. Kahapon pa kasi niya ako kinukulit na puntahan ka, kaya ayan, pinagbigyan ko na. Saad ni Cristel. Salamat, miss na miss ko na nga rin siya eh. Ang bata nga lang ba? Hindi ang ina? Tanong ni Alegria kaya naman nangiti si Cristel. Magandang hapon po, ma'am. Naku, bakit mo naman ako tinatawag na ma'am? Mas maganda ka pala talaga sa personal. Po? Kasi itong si Ace may pinakitang picture. Kaya nakita na kita sa picture. Kayo ng anak nyo, malaki nga talaga ang pagkakahawig ng Tugon nito kaya naman nabaling ang atensyon ni Cristel kay Ace. Sabi kasi ni ate gusto niyang makita kayo. Kaya ipinakita ko ang picture niyo na kinuha ko pa sa profile mo sa Facebook. Ngumiti at tumangutang na lamang si Cristel. O siya, pwede ka nang umuwi, Ace. Para naman makapagbanding kayo na mag-ina mo. Po? Pero mamaya pa po tayo magsasara. Kaya na namin to. Sige na, mauna ka nang umuwi. Salamat po. Sige po. Sige, ingat kayo. Mauna na po kami. Pagpapaalam din ni Cristel. Sige, iha, mag-iingat kayo ha? And enjoy sa banding. Opo. Si Ace na ang nagmaneho ng kotse ni Cristel. Saan niyo gustong pumunta? Pasyal tayo. Saad ni Ace habang nagmamaneho ito. Kahit saan po, Daddy. Basta kasama kita. Happy na po ako. Gusto mong kumain sa Jollibee? Hindi kumakain ng spaghetti si Jonathan, tsaka may allergy sa manok. Tugon ni Cristel. Anak ko nga talaga siya. Tugon ni Ace. Ha? Bakit? Hindi ka rin kumakain ng spaghetti? Oo, hindi rin. Pero sa manok wala naman akong allergy doon. Sa akin niya naman na yon, kaya naman hindi ako kumakain ng manok. Dahil nung bata daw ako, muntikan ko na ikinamatay nung napakain ako ng yaya ko ng fried chicken. Kung alin pa ang mabenta sa mga bata na pagkain, yun pa ang bawal at hindi kinakain ng anak natin. Pero pwede naman po ako sa fries, Daddy. Sige, take out na lang tayo. Tapos, maglilibot tayo sandali sa park. Tapos, uwi tayo sa bahay. Kahit gabi na kayo umuwi, kung yun hindi busy ang mami mo. Hindi naman ako busy, kaya okay lang. Tugon ni Cristel at nagkatinginan pa nga silang dalawa. Buti naman, ang saya naman. Sana lagi tayong ganito. Ani ni Ace kaya naman natigilan si Cristel. Kailan mo balak humarap kay mami? Humarap? Naku, hindi ko alam Baka nangangain ng buhay yon. Sira, tinatanong ka nga niya sa akin Mas okay na magkilala ka ng personal nila mami para malaya kang dalawin si Jonathan sa bahay. Mag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Baka kasi bumubuga pala ng apoy ang mami mo. Grabe ka na talaga. Ano si mami, dragon? Oo naalala ko yung kwento mo sa akin noon Mabait po si mamita, Daddy. Love na love po niya ako. Love ka niya kasi apo ka niya. Ako hindi niya ako love kasi hindi naman niya ako anak. Pero love ko yung anak niya. Muli naman nalingon si Cristel sa kanya at nilakihan siya nito ng mga mata. Sa harap ng anak natin, sasabihin ko mahal na talaga kita. Pinagsasabi mo? Seryoso ako, mahal na kita. Ay! Ani ni Jonathan at halatang kinikilig ito para sa mga magulang. Hindi naman nakumibo si Cristel na tila ba ay wala itong narinig mula kay Ace. Nang makarating sila sa Jollibee ay kaagad na silang umorder at nagtungo sa park upang maglakad-lakad doon. Nag-rent din ng 2 bike si Ace, angkas niya si Jonathan at solo naman si Cristel.
Mami, habol! Habulin mo kami ni Daddy! Sigaw ni Jonathan habang nauuna sila kay Cristel. Sige, ayan na si Mami. Mahahabol ko na kayo. Pero lalong binilisan ni Ace ang pagpidal sa bike kaya naman bigo si Cristel na maabutan sila. Anak, gusto mo ba magkakasama tayong matulog mamaya sa bahay? Oo naman po. Sige, sabihin mo kay Mami mo na sa bahay kayo matutulog mamaya, ha? Sige po, Daddy. Gusto ko yan. Pero paano kapag hindi pumayag ang Mami mo? Iiyak po ako hanggang sa pumayag si Mami. Tapos tabi po tayong tatlo sa bed. Sige, pero sa gitna ako, para katabi ko si Mami mo. Tapos katabi kita. Para pareho ko kayong mayayakap. Sige po, pero bakit hindi ka love ni Mami? Sa ngayon siguro hindi pa. Pero baka dumating din ang panahon na maging love na niya ako. Kapag nangyari yon, magsasama-sama na tayo forever. Yehey! Ang saya po nun! Gusto ko po yon. Kaya sabihin mo kay Mami mo na pag-aralan niya akong mahalin, ha? Para sa iisang house na tayo tumira, tapos uuwi tayo sa province namin para makilala mo ang lolo't lola mo. Pati na mga tito at tita mo. Tsaka mga pinsa mo rin. Wow! Tapos magpe-play po kami? Oo naman. Excited ka na ba? Gusto mo, next Sunday punta tayo? Opo, sige po, Daddy. Ang bagal ni Mami na magbike, hindi na niya tayo nahabol. Bagalan ko na rin para kasabayan na natin siya. Sige po. Love, bagal mo naman. Love mo mukha mo. Ang sungit, alam ko mamahalin mo rin ako. Oo nga, Mami. Mahalin mo na kasi si Daddy para sa iisang house na tayo tumira. Pag-iisipan ko. Tugon ni Cristel at nauna na ito sa kanila. Narinig mo yon, anak? Ibig sabihin may possibility nga na mahalin din ako ng Mami mo. Yay! Tapos ikakasal kayo. Tapos titira na tayong tatlo sa bahay. Natawa na lamang si Ace sa mga pinagsasabi ng anak niya. Parang hindi lang ito 5 taon kung magsalita. Nakumbinsi nga ng mag-ama si Cristel na doon na magpalipas ng gabi. Hindi naman ito makakatanggi basta ni-request ni Jonathan. Sa ikalawang pagkakataon ay muli sila magkakasama sa iisang bubong kasama na ang batang nabuo nila noon. Mami, sabi ni Daddy sa gitna raw po siya. Para katabi niya daw po tayo pareho. Ani ni Jonathan kaya naman napatapik sa noo si Ace. Hindi pwede yon. Dapat ikaw nasa gitna para dalawa kaming katabi mo. Tugon naman ni Cristel. Eh di kapag ako po ang nasa gitna, hindi po kayo magkakatabing dalawa. Ayos lang yon, anak. Maybe next time. Kapag kasal na kami ng Mami mo. Tugon ni Ace. Nilakihan naman ng mga mata ni Cristel si Ace dahil sa sinabi ngang yun ni Ace. Akala mo talaga ikakasal tayo, no? Bakit? Hindi? May bebe tayo, oh. Tsaka sayang naman yung ganda mo kung hindi ka lang din sa akin mapupunta. At sayang tong kagandahan lalaki ko kung hindi din ako sa'yo mapupunta. Tinawanan na nga lang siya ni Cristel tsaka ito tumayo. Anak, matulog ka na. Maglilinis lang ako ng katawan. Saad ni Cristel. Oo nga anak, matulog ka na. Para pagising mo may kapatid ka na. Kaagad naman lumapit si Cristel kay Ace at agad niya itong pinatukan. Pinagsasabi mo dyan? Tignan mo anak Mami mo, masyadong mapanakit. Yehey, gusto ko po yun, yung may kapatid na ako. Gusto ko po little sister. Matutulog na po ako. Namilog naman ang mga mata ni Cristel dahil sa sinabing yun ni Jonathan. Ayan, kung ano-anong kasi pinapasok mo sa isip ng bata. Hindi naman siguro masama yung kagustuhan niya magkaroon ng kapatid, di ba? Pagbigyan na natin. Madali lang namang gumawa eh. Tigilan mo ako, Ace, ha? Kung ayaw mong isabit kita sa puno ng kamatis, diyan ka na nga, maglilinis na ako ng katawan. Sabay na tayo. Total, doon din naman tayo pupunta someday. Tsaka wala ka namang itatago sa akin eh. Ace, ano ba? Sabay sulyap ni Cristel sa bata pero tulog na ito. Grabe, tulog na agad siya? O gusto lang magkaroon ng kapatid kaya natulog na agad? Saad ni Ace at inayos ang kumot ng bata. Ewan ko sa'yo, malala ka na. Malala na ang pagmamahal ko sa'yo. Napaawang naman ang mga labi ni Cristel. Akala niya nasasabi lang ito ni Ace kapag nasa harapan ng bata. Pero kaya rin pala nitong sabihin kahit sila na lamang dalawa. Puro kakalokohan, diyan ka na nga. Bakit hindi mo buksan ang puso mo para sa akin? O kaya, tapatin mo na ako kung wala talaga akong pag-asa sa'yo. Para hindi na akong umasa. Hindi kita pinapaasa, Ace. Ayoko lang sabihin ka agad na mahal na nga kita. Kasi hindi naman ako sigurado. Mas lalabas kasi na pinapaasa kita kapag sinabi ko mahal na rin kita kahit hindi naman pala talaga. Kahit kaunti,
Kapag hindi tayo magkasama, hindi mo ba ako naiisip? O kapag magkasama tayo, hindi ka ba masaya? Siyempre, naiisip naman kita. Ama ka ng anak ko eh. At oo, masaya ako kapag magkakasama tayo. Pero hanggang doon lang talaga siguro yon. Agad nga nangilid ang mga luha ni Ace, pero pinilit pa rin itong ngumiti kay Cristel. Kung wala na talaga, tatanggapin ko. Ang rupo ko kasi eh. Nahulog agad ako sa'yo. At mula nung nakita kita at inuwi sa bahay, hindi ka na naalis sa isip ko. Nagmahal ka agad ako sa babaeng hindi ko naman kilala. Ace, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Deserve mo magmahal ng iba. Lalo na kung doon ka sasaya. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo at sa anak natin. Kahit hindi ako makatuluyan mo. Mahal kita, Cristel. Pero kaya kitang bitawan at ihatid sa Encantadia. Hindi nga malaman ni Cristel kung maiiyak ba siya o matatawa. Kahit sa seryosong usapan ay kaya nitong magpatawa. Hinawakan naman ni Cristel ang kamay ni Ace at marahan niya itong pinisil. Deserve mo ding sumaya, Ace. Inalis naman ni Ace ang kamay ni Cristel na nakahawak sa kamay niya. Tama ka. Deserve ko din makahanap ng babaeng kaya akong mahalin pabalik. Dahil wala na akong pamasahe pa uwi. Ace naman eh. Nagbibiro lang ako. Nasasaktan na kasi ako eh. Sabay tulo ng mga luha ni Ace dahil hindi na niya ito napigilan pa. Niyakap naman siya kaagad ni Cristel. Sorry kasi nasasaktan ka ng ganyan dahil sa akin. Sige, ganito na lang. Subukan natin na maging tayo, pero kapag hindi nag-click, doon tayo magde-decide na bitawan ng isa't isa. Sige, payag ako sa kasunduan na yan. Sabay kalas niya mula sa pagkakayakap ni Cristel. Dahil alam kong para kang mangga. Ha? Mangga? Oo, nakapag nahinog na sa pagmamahal ko, kusa ka rin mahuhulog. Napapangiti mo talaga ako sa mga biro mo, ibang klase ka talaga. At dyan na mag-uumpisang ma-inlove ka rin sa akin. Ako na lang kasi, ako na lang. Eto na nga, susubukan na natin, di ba? Tayo na ngayon. Pero may kasunduan tayo na kapag hindi nag-click to, kailangan din natin bumitaw. Baka mauna pang bumitaw ang garter ng brief ko kaysa ang bumitaw ako sa'yo. Ngayong sinasabi mong girlfriend na kita, ngayon pa ba kita bibitawan? Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang lahat at gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. Sabay haplos niya sa mukha ni Cristel at dahan-dahan bumaba ang tingin sa mga labi nito. Inilapit pa niya ang kanyang mukha sabay lapat ng mga labi nilang dalawa. Sabay pa silang napapikit habang ninanamnam ang mga labi ng isa't isa. Humawak na rin sa magkabilang bewang ni Ace si Cristel habang patuloy sila sa kanilang ginagawa. Unti-unti nagiging mapusok ang bawat halik nila sa isa't isa. Bahagya namang itinulak ni Cristel si Ace para maghiwalay ang mga labi nila. Bakit ganun, Ace? Bakit hindi ako makatanggi sa tuwing inaangkin mo ang mga labi ko? Dahil masarap akong humalik. Lasang adobo. Balanse ang alat at asim at linamnam. Nakangising tugon ni Ace at muli na naman niya itong sinungaban ng halik. Nagpatuloy ang relasyon nila Ace at Cristel hanggang sa mapagtanto ni Cristel na mahal na rin talaga niya si Ace. Matapos niyang ipakilala si Ace sa mami niya at sa kapatid niya ay inamin na nito ang tunay na nararamdaman para sa nobyo. Masayang masaya naman si Ace dahil doon. Lalo na't tanggap din siya ng pamilya ni Cristel. Wala na makakahadlang pa sa pag-iibigan nilang wagas at tunay. Makalipas lamang ang isang linggo ng pagpapakilala ni Cristel kay Ace, ay siya naman ang ipinakilala nito sa mga magulang ni Ace. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda sa pagpapakilala ni Ace sa mag-ina niya. Paglabas ni Ace ng apartment ay bigla siyang natigilan na makitang nakatindig sa kanyang harapan si Carol, ang mami ni Cristel. Magandang umaga po, Chairwoman. Pagbati niya rito at bahagya pa siyang yumuko tanda ng paggalang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para... Ma'am, kung sasabihin po ninyo na layuan ko ang mag-ina ko. Sorry po, pero hindi ko po kayang sundin yon. Mahal na mahal ko po sila. At kaya ko pong itaya ang buhay ko para sa kanila. Kaya nakikiusap po ako, huwag niyo po sana kaming paglayuin. Sumenyas naman si Carol sa dalawang driver niya na pumasok sa loob ng apartment ni Ace. Teka lang po, ano pong ginagawa niyo sa gamit ko? Teka lang naman ho. Umuwi ka na sa bahay, Ace. Umuwi ka na sa mag-ina mo. Po? You heard me right. Pakasalan mo ng anak ko. Akala ko po nandito ka para palayuin ako. Tapos bibigyan niyo ako ng 1 milyon para sabihin na hetong 1 milyon, stay away from my daughter and to my grandson. Akala ko po talagang ganon. Salamat ma'am, salamat po talaga.
Pero pambili pa lang po ng singsing ang naiipon ko eh. Wala pa po akong pera para sa mga kailangan sa kasal. Wala ka nang kailangan problemahin sa lahat. Ako nang bahala doon. Ang problemahin mo na lang ang magpo-propose sa bunso ko. Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Mukha ba ako nagpapatawa, Ace? Pangarap ng anak ko na ikasal sa beach. Kagaya ng sabi ko, wala ka nang iintindihin sa lahat-lahat. Ako nang bahala. Pag-aaralin din kita dahil balang araw ikaw ang magmamana ng kumpanyang pinaghirapan namin mag-asawa. Gagawin ko to, hindi lang dahil sa'yo. Ginagawa ko to para sa anak ko at sa apo ko. Dahil balang araw ay mapupunta rin ito sa mga apo ko. Bigla nga napayakap si Ace kay Carol dahil sa labis na tuwa. Ngunit kaagad din siyang bumitaw. Sorry po, natuwa lang po talaga ako. Salamat po talaga, ma'am. Anong ma'am? Tawagin mo na akong mami. Mami? Wow naman po. Hindi ko po inaasahan to. Salamat po talaga, mami. Dinala na nga lahat ng gamit ni Ace sa mansyon at nang malaman nga ni Jonathan na doon titira ang kanyang ama ay tuwang-tuwa ito. At ganoon nga rin ang nag-reaksyon ni Cristel. Habang doon na nga nakatira si Ace ay pinagpaplanuhan na niya kung paano at kung saan siya magpo-propose kay Cristel. At dahil alam niya na pangarap pala ni Cristel na sa beach kasal ay niyaya niya itong mag-outing para doon gawin ang planong pagpo-propose. 3 lamang sila upang masolo niya ang kanyang mag-ina. At habang masaya nga silang naglalakad-lakad sa gilid ng dagat, ay biglang lumipat sa harapan ni Cristel si Ace at kaagad itong lumuhod at dahan-dahang iniangat ang singsing. Napatakip naman sa bibig si Cristel habang nag-uumpisa ng mangilid ang mga luha nito. Mahal, will you be my wife? Naluluhan tanong ni Ace. Sagot ka na mahal, masakit sa tuhod ang mga buhangin. Oo Ace, I will marry you. Sabay abot niya ng kanyang kamay kay Ace. Tuwang-tuwa namang isinuot ni Ace ang singsing sa daliri ni Cristel. Akma na sana niya itong hahalikan nang bigla na lamang magsalita si Jonathan. Yehey! Ikakasal na po kayo? Sabay naman silang napalingon kay Jonathan, kasama nga pala nila ito. Oo anak, ikakasal na kami. Si mamita mo raw ang bahala sa lahat para lang maikasal na kami ng mami mo. Seryoso ka, mahal? Oo, mahal. Nagulat nga ako nung sabihin niya sa akin na pakasalan na kita eh. Sabi ko pa nga, wala pa akong pera. Pambili pa lang ng singsing ang naiipon ko. Tapos ayun nga, wala na raw akong dapat pang intindihin dahil siya na raw ang bahala. Masayang ibinalita ni Ace sa kanyang mga magulang at kapatid ang kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Cristel. Mabilis lang naayos ang lahat kaya naman kaagad din na ikasal sila Ace at Cristel. At tinupad ni Ace ang pangarap ni Cristel na beach wedding. Si Carol na rin ang nag-aasikaso kung saan mag-honeymoon ang dalawa. Dito lang din sa Batangas nag-honeymoon ang bagong kasal. Halos wala na nga mapagsidla ng saya si Ace dahil sa wakas ay asawa na niya si Cristel. Ang usapan nila noon na magpapakasal lang sila sa isa't isa kapag sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin nila nahanap ang para sa kanila. Pero sa loob lamang ng 1 taon ay kinasal na sila at pinatunayan sa isa't isa ang wagas na pag-ibig. Pinag-aral nga si Ace ni Carol at maagang inihanda para sa pag-manage ng kumpanya. At hindi nagtagal ay tinalaga siya bilang CEO ng kumpanya. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Ace. Ang dating kargador at driver lamang noon ay isa ng CEO ngayon. Pero kahit nakamtan man ang masaganang pamumuhay ay hindi nakalimot si Ace sa kanyang pinanggalingan. At mas lalo niyang pinaghusayan. Upang hindi magsisi si Carol na pinag-aral siya nito at inilagay kung saan man siya ngayon. 10 taon na nga ngayon si Jonathan at nasa grade 5 na ito. Habang ang bunso naman nilang babae ay nasa kinder na. Ang ate Krisa naman ni Cristel ay 7 buwan ng buntis ngayon kaya naman madadagdagan na ang magpapasaya sa mansyon. Para kay Ace ay hindi sukatan ng estado ng buhay para makahanap ng tunay na pag-ibig. At hindi lahat ng mga mayayaman ay masasama ang ugali. Marami pa rin ang mabubuti at matulungin sa kapwa. Ang biyayang nakakamtan ni Ace ay ibinabahagi niya rin sa iba. Napagawa na rin niya ng malaking bahay ang kanyang mga magulang kung saan doon na rin niya pinatira ang kanyang mga kapatid upang may makasama ang kanilang mga magulang. Samantala si Ace at Cristel naman ay nanatili sa mansyon. Ganoon din naman sila Krisa at ang asawa nito.